Dahil maulan ang panahon, naisipan ko po na magluto Casey? ng sabaw. Okay, so Casey. Magiging ulam namin ngayon sa araw na to. Magluluto po ako ng ulam namin sa araw na to dahil maulan. Kailangan po, siyempre maulan, humigop ng sabaw dahil malamig ang panahon. Kaya ito, magluluto po ako ng ulam manok. Pag hindi na po ilingid sa inyong kalamating laging ganitong ulam. Kailangan po napapanahon, hindi makalabas, hindi makagala dahil ulan. Kaya ito, magluluto ako ng ulam namin ngayon. Habang nandito lang po sa loob. Malamig ang panahon, kaya ito ang naisipan kong ulam. Kailangan ko na pong magsalang at lutom na po ang aking mga nasasakupan. Kailangan makaluto na dahil ito po ang aming uulamin sa araw na to. Ika nga, kailangan madali dahil para naman makahigop ng sabaw. At siyempre, ito na, nilagay ko na sa kawali yung mantika at napainit na at isasalang na natin ang mga sahog. Siyempre, nariyan na po yung bawang, sibuyas at luya. Ayan po ang aking mga ingredients po dito sa aking pagluluto ng tinulang manok. At siyempre, hindi naman siya sasarap kung hindi mo talaga siya gigisahin ng husto. At tatakpan po natin nang sa gayon po mag-observe po yung lasa ng pagkagisa sa mga bawat sangkap po na isahog. Ayan, aroma, ang bango po. At ilalagay na natin ang manok. Nang sa gayon po ay isasama rin pag-isa. Ayan po ako, pag ako po nagluto ng tinulang manok. Gisa-gisa, okay, takpan. Nang sa gayon po, maya-maya ay isasaling ko naman po yan sa kaserola. Ito na, haluin din natin. Pwede na itong isali. Ito po, isasali ko po ito sa kaserola. Hindi po pwede dito kasi po hindi tayo makakalagay ng sabaw kasi po alanganin. Sabaw po ang importante rito. Meron na po akong pagsasalin ng kaserola ito. Diyan ay ating isasalin. Wow, init. Oops. Inilalagay ko po yung pinagprituhan ko o pinag-isahan para daglaglasa rin po yan. At sinadagdag pa rin po ako ng sabaw dyan kasi alanganin. Ayan na po siya. Tama na yung sabaw na yan. Tatakpan muna natin. Pakukuluin saka natin ilalagay yung ating sahog, sayuti at dahon ng sili. Check na natin to. Okay. Pwede na natin ilagay yung sahog. Oh, ina. Po, inalagay na natin. At naglagay po ako ng tanglad pa rin bukod po sa luya. May tanglad po. Kasi sayang naman po yung mga tanim namin tanglad po sa rooftop. Kaya ito, lalagay ko rin para dagdag aroma gana. Ilalagay na natin ito sa yote. At siling haba pala, sinabay ko na po. Ayan. Sinama ko na yung siling haba dito, 2 piraso. At ang pinapalambot na natin, titimpla na natin ito. Usual, hindi po kami gumagamit ng asin, kundi ito po. Ang aming ginagamit, patis po. Fish sauce. Yan lang muna ang lalagay natin at mamaya na natin i-adjust yan. Basta ganitong sabaw po, hindi kami gumagamit ng asin, kundi patis po talaga natin. Nga lang, makonsumo kung malako kami sa patis dahil yan po yung aming pagtimpla na natin kumulo. Oops. Standby muna. Ang bango ng aroma, pinagsamang tanglad, luya at bawang at sibuyas. Isa. Okay na po siya. Ilalagay na po natin yung last na rekado. Ito po, hindi po mawawala yung dahon ng sili. Karamihan po talaga yung iba. Dito sa kamay nila, ang dahon ng sili po ang sinasako. Sa probinsya po, dahil nakasanayan nila yung malunggay. Malunggay po ang nilalagay nila. Pag nasa probinsya ko, ganun din po ang ginagawa ko. O siya, ayan na, luto na at kakain na tayo. Muli po, maraming salamat sa inyong panonood.